Nagpahayag ang asawang lalaki sa loop ng korte. Your Honor, gusto po ang anak kong tumira kasama ako. Ang hukom ay lumingon sa bata. Hija, totoo ba yon? Siya ay tumayo. Naglabas ng isang voice recorder. At nagtanong, pwede ko po bang iparinig yung nai-record ko kagabi? Natahimik ang buong silid. Ang Regional Trial Court ng lungsod, na nababalutan ng kupas na kahoy mula pa noong dekada 80, ay tila lalong hindi maginhawa at nakakapanlumo ng malamig na umagang iyon. Halos hindi kinaya ng malumang aircon na palamigin ng maayos ang maluwang na kwarto, kaya marami sa manaron ang suot pa rin ang kanilang nga jacket. Si Hukom Soledad Reyes, isang babaeng may matalas na paningin, at may bahagyang uban na nakapusot ng maayos, ay inayos ang kanyang manipis na salamin at tiningnan sa ibabaw nito ang maliit na figura ang 9 na taong gulang na bata. Nakasuot ang navy blue na palda at puting blusa na uniforme sa eskwela. Sa kwelyo nito ay nakapina ang isang maliit na ipit na hugis regalo, bigay ng kanyang ina noong nakaraang karawan niya. Liza, iha. Kapansin-pansing lumambot ang boses ngang hukom nang kausapin niya ang bata. Sabihin mo sa akin, pakiusap, totoo bang gusto mong tumira sa papa mo? Huwag kang matakot, magsabi kang totoo. Tumigil ang buong korte sa isang nag-abang na katahimikan. Ang espasyong iyon, na dati maluwang, ay tila matagal nang hindi nakakaranas ng renobasyon at ngayon ay pakiramdam na masikip at nakakasakal. Ang nga lumang fluorescent lamp ay paminsan-minsang kumukurap, nagbibigay ng nakakakaba at nanginginig na liwanag. Ang nga kurtinang medyo naninilaw na ay nakababa ng walang ayos. Mahigpit na nakahawak si Liza sa kamay ng kanyang ina. Si Gemma, isang payat na babaeng 34 anyos na may pagot na mga matang kulay kape at mga hiblangang magang uban sa dati niyang maitim na buhok, ay nakasuot ng simpleng abong bestida na nabili sa isang ukay-ukay 3 taon na ang nakararaan, at isang lumang jacket na hindi niya hinubad. Sa kabilang ng init sa loob ng silid, ang kanyang muha, na dati sariwa at kaakit-akit, ay bakas na ngayon ang nakulubot ng pag-aalala at mga gabi na walang tulog. Nagtatrabaho siya sa 2 empleyo, isang kahera sa supermarket sa umaga at tagalinis sa isang commercial building sa gabi para lamang masuportahan ang sarili at ang anak matapos silang maghiwalay. Sa kabilang banda, tuwid na tuwid at may pagmamalaking nakaangat ang nga balikat, ay nakatayo ang ama ni Liza na si Rico, isang 41 anyos na lalaking may matipunong pangangatawan at may mga puting buhok sa sintido na nagbibigay sa kanya ang kagalang-galang na hitsura. Nakasuot siya nga bago at malinaw na mamahaling dark gray na suit, isang burgundy na necktie na yari sa seda, at sapatos na kumintap sa linis. Amoy na amoy sa kanya ang isang mamahaling pabango, ang mismong pabangong niregalo sa kanya ni Gemma noong ika-35 karawan nito, kung saan ginastos ni Gemma ang kalahating sweldo niya noon bilang nurse. Sa kanyang tabi ay nakaupo ang kanyang abogado, isang batang lalaki na medyo napapanot na, may gintong salamin, at isang leather na notebook kung saan siya walang tigil na nagsusulat. Mababakas ang absolutong kumpiyansa sa mukha ni Rico. Kakapahayag lamang niya patungkol sa hukom gamit ang matatag at formal na boses. Your Honor, ilang beses nang sinabi sa akin ng anak ko na gusto niyang tumira sa akin. May bibigay ko ang lahat ng kailangan niya. Sariling kwarto sa aking 3 kwartong tsondo, masustansyang pagkain, private tutors, at mga bagong damit galing sa mall at hindi ukay-ukay. Tiningnan niya nang may pangungutya ang dating asawa. Si Gemma, sa kabilang banda, ay nagbibigay sa kanya ng hindi makatarungang kondisyon. Nagtatrabaho siya araw at gabi. Iniwan niya ang bata sa isang matandang lola na hirap nang maglakad sa kanilang maliit na inuupahang apartment sa labas ng siyudad. Wala man lang mayos na study table. Sa kusina gumagawa ngang takdang aralin ang bata. At nasa taong 2025 na po tayo. Your Honor. Pero nagpapadala pa rin ako ng pera ng eksakto sa oras, 8,000 pesos kada buwan. Dahan-dahang tumayo si Liza. Ang kanyang buhok ay nakapusot sa 2 malinis na pigtails na tinalyan ng puting ribbon. Umagang-umaga pa lang, gumising na ang nanay niya, ng alas 5 para ayusin ang buhok niya, nang may iba yung pag-ingat bago ang pagdinig. Ang maliliit na daliring bata, na ang nga kuko ay nakagat dahil sa labis na kaba, ay dumukot sa bulsa ng kanyang uniforme. Naglabas siya mula ron ng isang lumang telepono na basak ang screen, isang lumang modelo na nabili ni Gemma sa Green Hills sa halagang 500 pesos noong grade 2 pa lang si Liza. Itinaas ni Liza ang telepono sa kanyang harapan. Hawak ito ng 2 kamay na parang isang kalasag. Pwede ko po bang iparinig yung nai-record ko kagabi?
Ang kanyang mahinang boses ay naging kahanga-hangang matatag sa gitna ngang umalingaw-ngaw na katahimikan ngang korte. Tila kinilabutan ang nga tao sa loop. Isang matandang babae sa huling upuan. Kapitbahay ni Gemma na pumunta para sumuporta. Ang nagtakip ngang bibig gamit ang kamay sa gulat. Ang bailifeng korte na si Mang Esteban, isang lalaking nasa 50 anyos na may tindig militar, ay napasulong. Ang kalihim ng korte na si Alice, isang kabataang babae na nakasuot ng masikip na uniforme, ay tumigil sa pag-type at nanatiling nakatitig sa bata. Biglang lumingon si Rico sa kanyang anak. Ang kanyang kumpiyansang ngiti ay nanginik na parang kandilang nahipan ng hangin. Tumigas ang makalamnan ng kanyang panga. Sa isang iglap, namimilipit ang kanyang mukha sa inis na pinilit niyang itago sa anyong naguguluhan. Mabilis na bumulong ang abogado sa kanyang tainga, habang kinakabahan nitong tinatap ang mamahaling ballpen sa kanyang notebook. Naniga si Gemma. Nanlalaki ang matang nakatingin sa anak. Wala siyang alam sa anumang recording. Ang puso niya'y tumitibok ng napakabilis na parang lalabas sa kanyang dibdib. Nakagulo ang isip niya. Anong recording? Anong na-record ni Liza nang pasikreto niyang hawakan ng mahigpit ang lumang leather bag na nabili pa niya bago siya ikasal, 15 taon na ang nakalipas? Isang recording. Pakuulit ni Hukom Soledad habang bahagyang nakasandal paharap at pinakmamasdan ng mabuti ang mukaeng bata. Ang kanyang boses ay tunog interesado. Bagamat profesional na neutral. Tumango si Liza, kinakagat ang ibabang labi dahil sa nerbiyos. Ni-record ko po kung paano ako kausapin ni Papa kahapon nang sunduin niya ako nung hapon. Nanginginig ang boses niya, pero nagawa niyang maging matatag. Sabi niya po, kailangan kong sabihin na sa kanya ko gustong tumira. Naging malinaw sa isip ni Gemma ang alaala ng nakaraang gabi. Sinundo ni Rico si Liza bandang alas 6. Tulad ng dati, hindi man lang siya bumaba ng kotse. Bumusina lang siya at ang bata. Pagkatapos halikan si Gemma ng mabilis, ay tumakbo papunta sa makintap nitong sasakyan. Umuwi ang anak bandang alas 9. Tahimik at tila matamlay. Kapag tinatanong, sumasagot lang ito ng tipid. Okay lang po. Wala namang espesyal. Inisip ni Gemma na pagod lang. At kinakabahan si Liza dahil sa kaso. Nahapunan sila ang ininit na tortang giniling at kanin. At maagang natulog si Liza habang yakap ang lumang stuffed toy na kuneho na putol. Ang isang tainga, na minsan nang gustong itapon ni Rico dahil itinuturing nitong hindi malinis. Inayos ng Hukom ang kanyang salamin. Tinitigan ang bata. At pagkatapos ay tumingin sa ama, na ang mukha ay nakaroon ng kakaibang abong kulay. Sa kilikiling ng kanyang mamahaling polo ay makikita ang maitim na mansangang pawis. Mang Esteban, utos ng Hukom, pakidala rito ang telepono. Si Mang Esteban, ang court bailiff na 23 taon nang nagtatrabaho sa husgadong ito at nakita na ang lahat, ay maingat na kinuha ang telepono mula sa maliliit na daliri ni Liza. Tiningnan ang screen nitong, may gasgas na protector, at inabot ang aparato sa Hukom. Sandaling nagtama ang paningin niya at ng bata, at may nabasang tila pagsuporta rito. Kinuha ni Soledad ang telepono, inikot-ikot sa kamay, halatang sinusubukang intindihin ang interface ang lumang modelong iyon. Nahanap niya ang folder ng voice recorder at nakita ang isang file na may pangalang kahapon, 19,24. Liza. Tanong niya habang nakatitik sa bata sa ibabaw ng kanyang salamin. Sigurado ka bang gusto mong marinig ng lahat dito ang recording na ito? Sandaling nag-alangan si Liza. Napako ang tingin niya sa kanyang ama at dahil sa gulat na gumuhit sa mukha nito. Malinaw na may nakita siyang nakakatakot, pero pagkatapos, ay tinuwid niya ang kanyang balikat na parang matanda, at buong tapang na sumagot, Opo. Gusto ko pong malaman ng lahat ang totoo. Walang gumalaw sa loop na korta. Pati si Alice, ang kalihim ng korte na 26 anyos, bagong graduate sa law school at pansamantalang nagtatrabaho roon, ay huminto sa pag-type sa laptop na binili pa ng korte noong 2015. Ang lumang aircon sa ilalim ng bintana ay naglabas ng mahabang ingay na bumasak sa katahimikan. May mamahihinang boses mula sa pasilyo, pero sa mismong silid ay nagahari ang napakatinding katahimikan kaya't naririnig na ang pagtik ng garelo. Mahigpit na napahawak si Gemma sa kamay ng anak nang hindi sinasadya. Nakaramdam siyang sabay na takot at matinding pagmamalaki para sa kanyang maliit na bata. Ang bulak ko naman, isip niya. Hindi ko napansin ang nangyayari. Hindi ko naintindihan ang binabalak ni Liza. Si Chango na Hukom. Simulan natin. Pinindot niya ang play button matapos itodo ang volume sa pinakamalakas para marinig ng lahat. Sa simula,
Isang ugong lang ang lumabas sa speaker. Ang tunog ng makinang ang kotse na pinaandar. Mahinang tunog radyo na nagpapatukto ang isang lumang OPM na kanta. Pagkatapos ay humina ang musika at lumitaw ang isang boses ng lalaki, malalim, na may magkakatangyang intonasyon ni Rico. Pero ibang-iba ang tunog kumpara sa narinig ilang minuto lang ang nakalipas sa loob ng korte. Nawala ang pilit na pagiging magalang at mabait. Ang boses ay tunog matigas, may mga malabakal na tono na nagpatayo sa mabalahibo ni Gemma. Makinig ka sa ing mabuti, bata ka. Bukas sa korte, tatanungin kanila kung kanino mo gustong tumira, at sasabihin mo na sa akin. Naintindihan mo, kapag iba ang sinabi mo, may mangyayaring napakasama sa nanay mo. May makilala akong tao na sa maliit na halaga ay sisiguraduhin hindi na siya makakabalik sa estupido niyang trabaho. O kaya baka hindi na siya makauwi. Ayaw mo namang may mangyari sa kanya, di ba? Sa recording, narinig na lumunok ng malakas si Liza bago sumagot. Ang boses niya ay mahina, pero malinaw na may bahagyang panginginig. Pero papa, ayoko pong tumira sa inyo. Gusto ko pong maiwan kay mama. Nakakatakot sa bahay niyo. Sumisigaw po kayo at tinatakot niyo ako. Pagkatapos ay may narinig na kalabo. Tila hinampas ng malakas ni Rico ang manibela o ang dashboard. Wala akong pakialam sa gusto mo. Sigaw niya ng napakalakas kaya nagsdatik ng kaunti ang makapal na speaker ng telepono. Gagawin mo ang sinabi ko. Kinuha ng nanay mo ang lahat sa akin. Ang tsondo, ang kotse, ikaw. At ngayon kailangan kong umupa ng kwarto sa isang bahay. Makisama sa mga squatter. Para sabihin ko sa'yo, dati akong opisyal. Akala ba niya basta-basta na lang niya akong maiwan? Hindi, ngayon oras na para bawiin ko ang importante sa kanya. Gagawin kong tumira ka sa akin at siya ang magbabayad ng sustento sa akin. Naintindihan mo ba? Natatakot po ako sa inyo. Bulong ni Liza sa recording, na may tunay na takot sa boses. Huwag kang matakot sa akin. Matakot ka sa mangyayari kapag hindi mo ginawa ang sinasabi ko, tuyong sagot ng ama. May opsyon ka. O bukas sasabihin mong gusto mong tumira sa akin. O maaksidente ang nanay mo at ikaw ang may kasalanan. Naintindihan mo. Sa recording ay naiwan ang isang mabigat na paghinto. Pagkatapos ay narinig ang pigil na pagikbi ni Liza. Kasunod nito, naputol ang recording. Pinatay ngang hukom ang pagplay. Ang muha niya ay naging seryoso, halos walang awa. Tiningnan niya si Rico, na tila lumiit at nawalan ngang hangin sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang abogado ay halatang naguguluhan. Bumaba ang salamin nito hanggang sa dulo ngang niyang ilong at pilit niya itong inaayos tuwing ilang segundo. Ginong Mendoza, tawag hane hukom kay Rico gamit ang apelyido nito. Boses niyo ba ang naririnig sa recording? Pinatigas ni Rico ang gilid ng kanyang ngalabi. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Your Honor, kinuha po yan out of context. Strikto po akong ama. Kailangan po ang batangang disiplina. Masyado po siyang naspoil ni Gemma. Ang boses niya ay hindi na kasing sigurado kaysa kanina. Mabilis at parang natataranta na nagsulat ang abogado sa kanyang notebook. Marahil ay napagtanto na ang sitwasyon ay kumukuha ang hindi inaasahang direksyon. Sagutin mo ang tanong. Matigas na sabing hukom. Boses mo ba yon sa recording? Nagbanta kang mananakit sa inang menor de edad. Ibinuka ni Rico ang bibig niya, pero walang nahanap na salita. Mabilis siyang tumingin kay Liza, isang tingin na puno ng matinding galit na naging dahilan upang instintibong mapayakap ang bata sa kanyang ina. Niyakap siya ni Gemma sa balikat, pinoprotektahan siya. Ako. Isa po itong hindi pakakaunawaan. Nautal na sabi ni Rico. Sa sandaling iyon, naintindihan na sa wakas ni Gemma kung ano ang nangyari. Ang kanyang 9 anyos na anak ay kakagawa lamang ng bagay na hindi niya mismo nagawang gawin sa loob ng maraming taon. Ang harapin ang lalaking nakpanatili sa kanila sa ilalim ng palagyang takot. Nakahanap si Liza ngang tapang hindi lang para tumangging magsinungaling, kundi para magtipon ng ebidensya na nagbubunyak sa totoong pag-ugali ng kanyang ama. Naalala ni Gemma ang lahat ng mataw ng panghihiya, at pagkontrol ng si Rico ang nagdedesisyon kung sino ang pwede niyang kausapin, paano siya dapat manamit, saan siya pwedeng pumunta, kung paano nito sinecheck ang kanyang telepono, hinihingian siya ang kwenta sa bawat pisong nagastos. Pinakbabawalan siyang makipakita sa mga kaibigan, kung paano ito sumisigaw kapag lumamig, ang hapunan habang nanonood ito engge basketball, kung paano siya nito, minsang itinulak ng napakalakas na tumama, ang kanyang ulo sa hambangang pinto, at pagkatapos, ay iginiit na kasalanan niya ito dahil inubos niya ang pasensya nito.
Naalala rin niya ng noong buntis siya. Unang beses itong nagtaas ng kamay sa kanya. Isang sampal dahil sa labis na pagkain. At kung paano pagkatapos ipanganak si Liza. Lumala ang lahat. Pinagseselosan pa nito ang sariling anak. Nagagalit kapag umiyak ang bata sa gabi. Sinisisi si Gemma sa pagiging masamang ina. At naalala niya kung paano siya tuluyang umalis sa kanya 20 taon na ang nakararaan. Nang sa isang buksong galit ay naktas itong kamay sa maliit na si Liza, na nuy 4 na taong gulang. Dahil nakatapon itong ang counting juice sa ibabaw ng karpet, nang pagkakataong iyon, sa unang beses sa lahat ng mataong iyon, tumayo si Gemma sa harapan nito, humarang sa pagitan nito at ng bata, at sinabing, subukan mo siyang hawakan. Nang mismong gabing iyon, habang natutulog ito, nilikpit niya ang pinakakailangan, kinuha ang anak, at lumayas papunta sa bahay kanyang ina, si Lola Carmen. Mula nun ay nagsimula ang isa pang mahirap na buhay, nasa bingit ngeng survival. Pero walang palagiang takot at panghihiya. Nagtatrabaho ng walang pahinga si Gemma. Umuupa siya ngang napakalit na apartment na isa ang kwarto sa isang lumang-limang palapak na gusali. Nagtitipid siya sa lahat, maliban sa magamit sa pag-aral ni Liza, pero sila ay malaya. At ngayon, ang kanyang maliit na anak, napilit niyang pinoprotektahan ng lubos, ang siyang tumayo, para ipagtanggol ang kanilang marupok na kaligayahan. Your Honor, nanginginig ang boses ni Gemma sa emosyon. Wala po akong alam sa recording na yan. Mag-isa po itong ginawa ni Liza. Now deklara si hukomsulitel na rasis na 30 minuto. Sa oras ngem pahinga, makahawak kamay na umupo sina Gemma at Liza sa isang maliit na waiting area. Si Lola Carmen, ang ina ni Gemma, nakakarating lang sa korte pagkatapos ang kanyang pangumagang shift sa klinik kung saan 37 taon na siyang nagtatrabaho bilang nurse, ay mahigpit na niyakap ang kanyang apo. Liza, mahal ko, napakatapang mo, bulong niya. At mas lalong lumalim ang maliliit na kulubot sa paligid ng kanyang mababait na mata. Sa kanyang edad, napanatili ni Lola Carmen ang kahangahangang enerhiya. Bagamat ang mga taon ng pagtatrabaho sa barangay klinik ay nag-iwan ng bakas matinding rayuma, high blood, at isang pagod na tila nakatanim na ng tuluyan sa kanyang nga mata. Gayunpaman, siya ang naging poste ng kanyang anak at apo mula ng araw na tumawid si Gemma sa pintuan ng kanyang bahay. Bitbit ang maliit na si Liza at may pasa sa pisngi. Tama ang ginawa mo, bata ka, sabi ni Lola Carmen habang hinahaplos ang ulo ni Liza. Ang katotohanan ay dapat palaging napapakinggan. Nanatiling tahimik si Gemma. Nabigla pa rin sa nangyari sa loob ng korte. Nagunahan sa kanyang isip ang mga magugulong ideya pahanga sa tapang ng kanyang anak at takot sa posibleng reaksyon ni Rico. Wala siyang duda na hindi nito mapapatawad ang ganitong kahihiyan. Mama, mahinang tanong ni Liza. Nakatingin sa kanya gamit ang seryosong nga matang kulay kape. Nakatulat nang sa kanya. Hindi po ba kayo galit na ni-record ko yon? Niyakap siya ng buong lakas ni Gemma. Galit? Liza, proud ako sa iyo. Naging napakatapang mo. Kahapon takot na takot ako buong oras na baka kunin niya yung phone ko, na baka makita niya yung recording. Pak-amin ng bata. Tinago ko sa loop ng medyas ko nung nasa fast food kami. Galit na galit si Papa, sinasabi niya palagi na masama daw kayo ni Lola, na hindi niyo daw siya hinahayaang makita ako. Kahit na isang beses sa isang buwan lang naman siya bumibisita at ilang oras lang. At nung sinabi ko sa kanyang gusto ko nang umuwi, nagsimula siyang sumigaw sa loob ng kotse. Umiling si Lola Carmen, pinipisil ang ngalabi. Palagi ko nang alam na may mali sa kanya. Mula nung unang araw na pinakilala mo siya sa akin. Gemma, naalala mo kung paano niya ako tiningnan nung sinabi kong maliit ang bahay para sa isang batang pamilya? Parang gusto niya akong fulminahin ng tingin. Naalala ni Gemma ang araw na iyon. Isang maaliwalas na hapon noong taglagas 15 taon na ang nakalipas. Nagdala si Rico ang bouquet ang gabulaklak, isang mamahaling alak, at puro tungkol lang sa sarili niya ang kinukwento. Ang kanyang serbisyo sa militar, ang nga plano niya sa negosyo, kung paano niya yahon si Gemma. Minalit niya ang malit na kwartong apartment ng ina nito. Isang pansamantalang matutuluyan, sabi niya. Tumahimik si Lola Carmen nun, pero kalaunan ay binalaan niya ang anak. Masyado niyang mahal ang sarili niya, Gemma. Sa malalaking ganyan, laging kulang ang lahat. Pero, nakikinig ba ang nga anak na babay sa kanilang nga ina kapag puso na ang pinag-usapan? Lalo na kapag sa edad na 20. Ang kumpiyansa at lakas ng isang lalaki ay mukhang senyalas ng pagiging matatag at hindi senyalas ng panganib.
Ang mga unang taon kasama si Rico ay hindi naman malungkot, kundi puno ng pag-asa. Nakakuha siya ng promotion sa security agency. Kumuha silang housing loan para sa isang maliit na bagong tsondo sa labas ng siyudad. Pinuno nila ito ng magamit mula sa mall. Pangarap ni Rico na magkaroon ng anak na lalaki, pero ipinanganak si Liza. Hindi niya itinago ang kanyang pagkadismaya, bagamat pinilit niyang magpakita ngang saya. At doon na nagsimula ang mabagal, pero walang puknat na bangungot. Nagsimula sa pagpapayo lang kung paano manamit. Masyadong maikli ang palda na yan. Nakatingin silang lahat sayo, kung sino ang kakaibiganin. Yung pati na yon malandi yon, wala kang mapapala diyan. Kung saan pupunta? Para saan kailangan mo English class? Sinong gusto mong magustuhan doon? Hanggang sa nagsimula na siyang i-check ang telepono nito, hinihingian ng kwenta ang bawat gastos, humihinging paliwanag kung saan nagpunta. Nang mag-isang taon si Liza, pinagbawalan ni Rico si Gemma na bumalik sa pagtatrabaho. Ang asawa ay dapat manatili sa bahay kasama ang bata at ang asawang lalaki ang nag-uwi ng pera. Utos nito ng may autoridad. Ang pag-isolate ay naging dahan-dahan at halos hindi kapansin-pansin. Unti-unting lumayo ang mga kaibigan. Sino ba namang may gustong bumisita sa isang taon na ang asawa ay binabantayan ang bawat galaw o tumatawag kada 15 minuto? Ang mga magulang ni Rico ay nakatira sa probinsya at itinuturing ang kanilang anak bilang isang modelong asawa. Nararamdaman ni Lola Carmen na may hindi tama, pero itinatanggi ni Gemma ang lahat. Nahihiyang aminin na mali ang lalaking napili niya. Ang unang pananakit ay dumating nung 7 buwang buntis si Gemma, at bumili siya ng bagong kaldero nang hindi nagpapaalam para palitan ang luma. Naputol na ang hawakan. Inubos mo ang pera ko. Sigaw nito at pagkatapos ay sinampal siya. Hindi naman ito malakas, pero sapat na para maintindihan na simula pa lang ito. Matapos ipanganak si Liza, lumala ang lahat. Ang mapuyat na gabi, ang kolik, ang walang tigil na pag-iyaang sanggol ay umubos sa pasensya ni Rico. Nagsimula siyang umuwi ng mas gabi na amoy alak at pabango ng iba. Pero sapat na ang magtanong si Gemma kung saan siya galing para sumabog siya. Hindi mo ako pinapahalagahan. Nagpapakahirap ako magtrabaho parang kalabaw para sa inyo tapos ineespiya mo pa ako. Pagkatapos, nang 3 at kalahating taon na si Liza, nagsimulang magkaproblema sa trabaho si Rico. Nakipag-away siya sa mga boss niya at nademote siya. Ang domestic violence ay naging routine, hindi lang mga sampal, kundi pagtulak, pagkurot, pagpilipit ng braso. Ikaw ang nagudyok sa akin. Palagi nitong sinasabi pagkatapos. Pinipilit mo akong gawin ito. At pinapaniwalaan siya ni Gemma. Iniisip niyang kasalanan niya dahil nagsasalita siya sa maling oras. Nagtatanong ngang hindi dapat. Naghahanda ng malamig na hapunan. Ang huling mitsa ay dumating isang gabi nang ang maliit na si Liza, na 4 na taon, ay hindi sinadyang makatapon ng isang basong juice sa ibabaw ng puting karpet ng sala. Si Rico, na nahihilo na pagkatapos ng 3 boteng beer, ay tiningnan ang kanyang anak ng may ganoong ekspresyon kaya nakaramdam si Gemma sa unang pagkakataon ng matinding takot, hindi para sa kanya, kundi para sa bata. Dahan-dahang tumayo si Rico at sa sandaling iyon ay naintindihan ni Gemma na kung hindi siya haharang, isang trahedya ang mangyayari. Subukan mo siyang hawakan, sabi niya nun, nagugulat sa katatagan ng kanyang sariling boses. Nang gabing iyon, nakatulog si Rico sa harap ng TV. Tahimik na nilikpit ni Gemma ang nga importanteng gamit. Mga dokumento, ilang damit, ang paboritong stuffed toy ni Liza, isang litrato ngang kanyang mga magulang. Ginising niya ang bata habang bumubulong. Alis tayo papunta sa bahay ni Lola. At umalis sila sa dilimbitbit ang 2 bag, iniwan ang tsondo, ang nga muebles, ang nga damit, ang nga laruan, lahat ng nagpapaalala sa kanila sa 7 taon ng bangungot. Hindi nagtanong si Lola Carmen nang makita sila sa pintuan ng 2:00 ng madaling araw. Niyakap lamang sila ng mahigpit, nahanda ng mainit na inumin at ibinigay ang kanyang kwarto, habang siya mismo ay nahiga sa lumang sofa sa sala. Ang maunang buwan matapos umalis ang pinakamahirap. Halos tambayan ni Rico ang bahay ng kanyang biyenan. Tumatawag, kumakalampak sa pinto, nakbabanta, nakmamakaawa, nakdadala ng bulaklak at laruan. Hindi nagbubukas si Gemma. Tumatawag si Lola Carmen sa pulis kapag hindi na makayanan ang sitwasyon. Nagbanta si Rico na kukunin ang custody ni Liza, pero ipinaliwanag NG abogado kay Gemma na kung walang ebidensya NG domestic violence, minimal ang sansa niya.
Unti-unting humina ang panggugulo niya. Nakahanap si Gemma ang trabaho bilang sales clerk sa isang grocery. Pagkatapos ay isa pa bilang tagalinis sa gabi. Umupa sila ni Liza ang isang napakaliit na apartment na iisa ang kwarto sa isang lumang gusali. Isang espasyong 10 metro kwadrado. Kusina na 5 metro kwadrado at shared bathroom. Pero ito ang kanilang sariling espasyo na walang takot at sigawan. Nagsimulang pumasok sa eskwela si Liza. Isang normal na public school. Walang maga-special klase o wika, maga-bagay na pinanggarap minsan ni Gemma para sa kanya. Pero mayos mag-aral ang bata. Paborito ang pagbabasa at pagdrawing. Sinusundo siya ni Lola Carmen pagkatapos ng klase, pinapakain, at tinutulungang gumawa ng takdang aralin. Umuwi si Gemma ng gabi na, minsan alas 10 na. Pagod na pagod, mapula ang mga kamay dahil sa mga cleaning chemicals. Pero masaya siya sa isiping sa bahay ay hinihintay siya ngang kanyang anak at hindi isang gulo. Nagpakita ulit si Rico pakalipas ng 1.5 taon. Tumawag siya para sabihing nag-isip-isip siya at gusto niyang makita ang kanyang anak. Pumayag si Gemma sama pakikita kada 2 linggo sama pampublikong lugar. Sa parke, sa fast food, sa play center. Tahimik na umuwi si Liza mula sa mapagbisitang iyon. Pero mukhang kalmado. Binibilhan siya ni Rico nga laruan. Isinasama sa sina. Binibilhan ng ice cream. Lumipas pa ang 3 taon. Nakakuha si Gemma ng trabaho bilang kahera sa isang supermarket. Mas magandang sweldo, official contract, may benepisyo. Gayunpaman, naglilinis pa rin siya sa gabi para mabayaran ang renta, pagkain, damit para sa lumalaking bata, libro sa eskwela, at mga gamot ni Lola Carmen na nagsimula nang makaroon ng problema sa puso. At pagkatapos, kalahating taon na ang nakalipas, nagbago ang lahat. Sa mall, nakasalubong ni Gemma at Liza ang isang dating kapitbahay sa building kung saan sila nakatira nun kasama si Rico. Nakatayo si Gemma sa harap ng salaming ng isang tindahan habang tinitingnan ang mga school uniform para sa bagong pasukan. Ang kapitbahay na si Aling Rose, isang babaeng may buhok na kinulayan ng matingkat na pula, ay lumapit para bumati. Kumusta kayo? Tanong niya matapos ang mapormal na pakbati. Nakita ko si Rico kamakailan. Ang porma-porma, nakabagong kotse. Sabi niya nakbukas daw siya en sariling negosyo, construction yata. Ipinagmamalaki niya na malapit na daw tumira sa kanya ang anak niya, na inihanda na daw niya ang kwarto nito sa bagong tsondo. Tumahimik si Gemma, pero sa luplop niya ay nanlalamig ang kaluluwa dahil sa masamang kutob. Pagkalipas ng 1 linggo, tumunok ang doorbell. Isang court process server na may dalang supwena. Nagain ng kaso si Rico para kunin ang kustodiya ng bata. Ang abogado na inirekomenda ng kakilala ni Lola Carmen ay nakinig sa kwento at umiling. Komplikado ang kaso. Sa isang banda, wala kayong sariling bahay at mababa ang sahod ninyo. Sa kabilang banda, kayo ang ina at palagi nang nakatira sa inyo ang bata. Kung totoong may negosyo at bahay ang ama, pwede siyang sumandal sa kakayahan niyang pinansyal. Pero ang magiging desisibo ay ang opinyon ng menor de edad. 9 na taong gulang na si Liza. Dapat isaalang-alang ng korte ang gusto niya. Nang gabing iyon, pinakmasdan ni Gemma ang natutulok niyang anak at nakaramdam ng bara sa lalamunan. Paano kung piliin ni Liza ang kanyang ama, ang magandang bahay, mga bagong laruan, pagpasyal sa water park, at paano kung pagod na siya sa kahirapan, sa kasikipan, sa mga ukay-ukay na damit? Pero nang malaman ni Liza ang tungkol sa kaso, niyakap lang niya ng mahigpit ang ina at sinabi, "Hindi po ako sasama sa kanya, Mama, kahit kailan." At ngayon, ang matapang na batang iyon ay gumawa ng isang bagay na hindi man lang nangahas na gawin mismo ni Gemma, ang i-record ang ngabanta ang kanyang ama at ipresenta sa korte. Paano mo naisipang iyon ang recorder? Tanong ni Gemma, habang naghihintay sa silid. Nakibit balikat si Liza. Naalala niyo po ba yung teleserye na pinapanood natin? Yung tungkol sa babaeng investigador. May recording din doon gamit ang recorder. Naisip ko baka makatulong. Palagi namang iba ang sinasabi ni Papa sa bahay at iba sa harap ng tao. Umiling si Lola Carmen. Ang talino ng batang ito na 9 na taon, mas mabilis pang makahalata kaysa sa ating lahat. Sumilip sa pinto ang waiting room si Ate Diego, ang abogado ni Gemma, isang batang lalaki na nakasuot ng simpleng pero malinis na suit. Malapit nang matapos ang recess. Masisiguro ko sa inyo na napakalaki ng iginandaeng kaso.
Ang mabanta na nakarekord sa audio ay isang matibay na basehan hindi lang para ibasura ang petisyon, kundi para limitahan din ang parental rights ng ama. Ano pong mangyayari ngayon? Tanong ni Gemma. Ipagpapatuloy ang hukom ang pagdinig at malamang na ibabasura niya ang demanda ang dating asawa ninyo. Iniisip ko na magutos siya ang psychological evaluation para sa kanya at kung sakaling payagan ang nga pagbisita, ito ay mangyayari lamang sa ilalim ng pangangasiwa ang DSWD. Tumango si Gemma, hindi pa rin makapaniwalang matatapos na ang bangungot na ito. Sa loob ng 5 taon, namuhay siya nang may palagiang takot na makahanap ng paraan si Rico na kunin ang kanyang anak. At ngayon, salamat sa tapang mismo ni Liza, ang takot na ito ay maring maglaho. Tumunok ang kampana na nahuhudyat sa pagpapatuloy ng pagdinig. Bumalik sila sa loob ng korte. Nakaupo si Rico na madilim ang muha. Iniwasang tumingin sa kanila. Ang kanyang abogado ay bumubulong sa kanya. Nang dumaan si Liza sa kanyang tabi, nag-angat ang tingin si Rico. Kinilabutan si Gemma nang makita sa kanyang nga mata ang purong galit na walang maskara. Pumasok si Hukom Soledad sa silid at tumayo ang lahat. Maaari na kayong umupo, sabi nito pagkaupo. Ipagpatuloy natin ang pagdinig. Inayos ni Hukom Soledad ang salamin at tinitigan ang nga narun. Natahimik ang korte, pati ang lumang aircon sa sulok, na mahapon ng umugong, ay tila natahimik. Ipagpatuloy natin ang pagdinig tungkol sa pagtukoy ng lugar ng tirahan ng menor de edad na si Liza. Opisyal niyang sabi. Sa panahon ng sesyon ay lumitaw ang nga bagong katotohanan na hindi palalampasin ng korte. Kinuha niya ang telepono ni Liza na buong panahong nakapatong sa mesa. Ang recording na iprinisenta ang bata ay naglalaman ang nga direktang banta mula sa ama papunta sa ina. Ginoong Mendoza, tinakot ninyo ang inyong dating asawa para impluensyahan ang testimonya ang inyong anak sa harap ng korte. Napopo ng tweet si Rico. Sa kanyang nu ay lumitaw ang mga butil ngang pawis na mabilis niyang pinunasan ngang kanyang kamay. Ang mamahaling jacket ay tila masikip na ngayon at hindi comfortable. Your Honor, ito po ay isang hindi pakakaunawaan. Simula niya, sinusubukang magtunok sigurado. Emosyonal ko lang po ipinapaliwanag sa anak ko kung gaano ka-importante na tumira siya sa akin. Baka namali lang po ako ngang pakasabi. Kailanman ay hindi ako. Walang duda ang narinig sa recording tungkol sa katangian ng iyong nga salita. Pakputol ng hukom. Nagbanta ka ang pananakit na pisikal sa ina ng menor de edad kung hindi idedeklara ng bata ang gusto mong mangyari. Hindi iyon na malinging pakasabi. Isa itong krimen coercion para magudyo ng maling testimonya at banta sa buhay at kaligtasan. Mabilis na tumayo ang abogado ni Rico. Isang batang lalaki na napapanot at may gintong salamin. Your Honor, ang aking kliyente po ay nasa ilalim ng matinding emosyonal na stress. Mabuti po siyang ama. Labis lang po siyang naapektuhan sa pagkakahiwalay sa kanyang anak. Hinihiling ko po na isaalang-alang ang kanyang malinis na reputasyon. Malinis. Biglang singit ni Lola Carmen na nakaupo sa likuran ni Gemma. At yung nga pasa sa braso ng anak ko, kasama ba yon sa pagiging malinis niya? At kapag nagtatago si Liza sa ilalim ng mesa sa tuwing dumadating siya para humingi ng pagbisita, mabuting pagkaama din ba yon? Katahimikan sa korte, matigas na sabing hukom, bagamat sa kanyang paningin ay kuminang ang tila pag-unawa. Mrs., pangalan niyo po, Carmen, Lola ni Liza. Sagot matanda. Mrs. Carmen, naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo, pero hinihiling ko pong panatilihin ang kaayusan. Tumango si Lola Carmen habang pinipisil ang labi. Ang makulubot niyang kamay na nakapatong sa lumang imitation leather na bag ay bahagyang nanginginig. Nagtrabaho siya bilang surgical nurse nung kabataan niya. Nakakita siyang dugo at sakit, pero hindi siya nasanay sa paningin ng gababaeng may magapasa at magapalusot na kabisado na. Nadulas po ako. Kasalanan ko po. Kinausap nga hukom si Liza, pinapalambot ang boses. Liza, sabihin mo sa akin, pakiusap, unang beses ba na kinausap ka ng ganun ng papa mo? Tiningnan ng bata ang kanyang ina para huminging suporta. Bahagyang tumango si Gemma. Magsabi kang totoo. Hindi po, sagot ni Liza sa mahinang boses. Palagi po siyang nagsasabi ang masama tungkol kay mama, na wala daw pong kwenta, na dahil sa kanya kaya kami nakatira sa butas imbes na sa normal na bahay. Na kung hindi dahil sa kanya magiging maayos ang lahat. At pinagbantaan ka na ba niya nun? Tanong ng hukom. Ibinaba ni Liza ang kanyang paningin. Hindi po ganun kalakas, pero sinabi niya po na kung titira ako sa kanya, kukunin kay mama ang custody at hindi ko na siya makikita. Sabi rin po niya kasalanan lahat ni mama. Napasulong si Rico. Nagsisinungaling siya.
Tinuruan siya ni Gema na kalabanin ako. Katahimikan. Marahas na putol ngang hukom. Magsasalita ka kapag binigyan ka ngang pagkakataon. Nakaupo si Gema na nakakuyom ang kamao ng napakahigpit na halos bumaon ang mga kuko niya sa kanyang palat. Sa harap ngang kanyang mata ay dumaan ang mga imaheng nakaraan. Si Rico na nababaluktot ang mukha sa galit at nagtataas ng kamay. Siya. Ginagamit ang katawan para protektahan ang 3 taong gulang na si Liza. Ang batang umiyak sa unan pagkatapos ngang isa na namang gulo. Banayat na tinapik na hukom ang lapis sa ibabaw ng mesa, nagisip, at pagkatapos ay bumaling sa kinatawan ng DSWD, isang malusog na babaeng nasa kalagitnaang gulang na nakasuot ng formal na dark green na suit. Sabihin niyo sa akin, may ginawa bang inspeksyon sa mga kondisyon ng tirahan ng parehong magulang? Tumayo ang babay habang hawak ang isang folder. Opo, Your Honor. Ang kondo po ni Ginong Mendoza ay may 3 kwarto sa isang bagong building at maganda ang pagkakagawa. May sariling kwarto ang bata at mga bagong muebles. Pagdating sa tirahan ni Mrs. Gema, ito po ay isang inuupahang apartment na may 1 kwarto lang sa isang lumang building. Ang menor de edad ay natutulog sa isang sofa bed sa isang espasyo. Shared bathroom po ito at nangangailangan ngang maliliit na pagkukumpuni. Ngumiti ng may kumpiyansa si Rico. Nagbibigay ng tagumpay na tingin sa kanyang dating asawa. Bahagyang umurong si Gema. Ramdam kung gaano kalupit pakinggan sa papel ang deskripsyon ng kanyang simpleng tahanan. Gayunpaman, patuloy ng empleyada. Sa oras ng panayam sa menor de edad, naging malinaw na matigas na tumatanggi si Liza na lumipat sa kanyang ama. Ang bata ay nag-aaral ng mabuti. Pumapasok sa isang drawing workshop at may magkaibigan sa eskwela at sa kapitbahayan. Ang relasyon niya sa ina ay puno ng tiwala at pagmamahal. Ang apartment, bagamat simple, ay malinis, mayos, at mayroon ng lahat ng kailangan para sa pag-aaral at pahinga. Tumango ang hukom. Salamat. Ngayon gusto kong pakinggan ang ulat ng psychologist. Tumayo ang isang babaeng nasa 40 anyos na nakasuot ng simpleng abong suit. Sidra. Valerie. Ang court psychologist na nakatalaga sa kaso upang suriin ang emosyonal na estado ng menor de edad. Your Honor, nakagawa po ako ang 2 interview kay Liza, simula niya. Nagpapakita ang batang mga senyales ng anxiety, lalo na kapag nababanggit ang ama. Sa mga projective test, malinaw ang takot na may kaugnayan sa figurang ama. Sa kabilang banda, nakakitaan ng secure attachment bond ang bata sa kanyang ina na napaka-importante para sa malusog na psychological development. Nagsalubong ang kilay ni Rico. Basura yan. Palagi namang pumapanik sa maina ang mga psychologist. Kailangan ng bata ang ama niya. Ginoong Mendoza, sabi ng hukom sa matatak na boses. Huling babala, kapag sumingit ka pa ng isa, palalabasin ka sa korte. Sumandal si Rico sa upuan at masamang tiningnan ang psychologist. Ipinagpatuloy ni Dra. Valerie. Nakakabahala lalo na ang pahayag ni Liza tungkol sa mapagkakataon na pinuwersa siya nga, ama na magsinungaling patungkol sa kanyang ina at tinakot ng kaparusahan. Ang ganitong klaseng pagugali ay bumubuo ng malubhang psychological violence. Dahil inilalagay nito ang bata sa isang imposibleng conflict of loyalty. Sa kasong ito, at kung isasalang-alang ang recording na ipinakita ngayon, masasabi natin na may emotional abuse mula sa ama. Tumango nang nag-iisip ang hukom at tiningnan ang abogado ni Gema. Ati, Diego, may gusto ba kayong idagdag? Tumayo ang batang abogado. Opo, Your Honor. Gusto kong kunin ang atensyon ng korte sa kasaysayan ng relasyon ng mag-asawa bago ang diborsyo. Ang kliyente ko po ay hindi nakapakta. May mga medical report para patunayan ang mga insidente ni domestic violence. Pero mayroon po tayong testimonya ni kanyang ina, si Mrs. Carmen Ramirez. Gayon din ang isang dating kapitbahay, si Claudia, na makakapagpatunay na ilang beses nakarinig niyang sigawan, banta, at kalabok mula sa apartment ng Mendoza. Mabilis na tumayo si Rico. Paninirang puri yan. Nagsisinungaling silang lahat. Kailanman hindi ako nanakit ng kahit sino. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang abogado, ngunit marahas niya itong tinabig. Bitawan mo ako. Alam ko paano ipagtanggol ang sarili ko. Lumingon siya sa hukom. Your Honor, nagsapwatan sila laban sa akin. Kinamumuhian na ako ng biyenan ko simula pa lang at lasengga ang kapitbahay na yan. Hindi dapat paniwalaan ni isang salita nila. Oh, mahigpit akong ama at asawa. Pero kailanman, hindi mo ako sinaktan. Biglang sigaw ni Gema,
na ginulat pati ang sarili. Nung 7 months pregnant ako, dahil bumili ako ng bagong kaldero nang hindi nagpapaalam sayo. Itinulak mo ako nang napakalakas na tumama ang ulo ko sa hambangang pinto nung 2 taon pa lang si Liza. Pinalipit mo ang braso ko nung gusto kong pumunta sa birthday ng kaibigan ko. Tumahimik ka. Hayop ka. Umungal si Rico. Nabaluktot sa galit ang mukha. Napasinghap, sa takot, ang lahat sa korte. Pinalo ng hukom ang Gaffel. Ginong Mendoza. Palabasin siya sa korte dahil sa contempt. Mang Esteban, ilabas niyo siya. Lumapit si Mang Esteban, ang mas matandang lalaki na may tindik militar. Kay Rico, tinulak siya nito. Huwag mo akong hawakan. Aalis ako mag-isa. Nagbigay siya ng isang huling tingin na punong galit kina Gemma at Liza. Magbabayad kayong lahat para dito. Nang magsara ang pinto pagkatapos niyang lumabas, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa korte. Mahigpit na napakapit si Liza sa kamay ng kanyang ina. Si Gemma, kasing putlang kandila, ay nakatitig sa harapan. Huminga ng malalim ang hukom para kumalma. Dahil sa mga sirkumstansya, ipagpapatuloy ang pagdinig kahit wala ang petisyoner. Lumingon siya sa abogado ni Rico. Maari mo pa bang irepresenta ang kliyente mo? Ang batang abogado ay mukhang naguguluhan. Hindi niya inaasahan ang ganitong paglikoeng sitwasyon at sinusubukang iligtas ang kaso. Your Honor, hinihiling ko po na pagpasensyahan niyo ang kliyente ko. Nasa ilalim po siya ng matinding emotional stress. Ang pagugali niya po ngayon ay hindi normal at hindi normal. Singit ni Lola Carmen. Palagi siyang ganyan. Marunong lang siyang magpanggap sa harap ng ibang tao dati. Katahimikan sa korte. Pagulit ng hukom, pero hindi na ganun kastrikto. Gusto kong kausapin si Liza ng pribado sa aking opisina. Standard procedure ito sa mga kaso ng custody. Tiningnan ni Gemma ang anak ng may pag-aalala. Pwede ko po ba siyang samahan? Pasensya na. Hindi maari. Sagot ng hukom. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ito matagal at kasama niya ang psychologist. Tumango ng matapang si Liza. Hindi po ako natatakot, Mama. Habang kausap ni Liza ang hukom sa opisina, naghintay si Gemma sa pasilyo. Kinakabahang pinaglalaruan ang strap ng bag niya. Hawak ni Lola Carmen ang kamay niya at paminsan-minsan itong pinipisil bilang paksuporta. Ipinaliwanag ni Ate Diego ng mahina. Magandang senyales ito. Kilala si Hukom Soledad sa kanyang pagiging sensitibo pagdating sa mga menor de edad. Pagkatapos sumabog si Rico sa loop ng korte, halos wala na siyang laban. Paano kung mag-apela siya? Tanong ni Gemma. Nangingini pa rin ang kanyang makamay dahil sa adrenaline matapos harapin ang dating asawa. Pwede niyang gawin yon. Oh, sagot ni Diego. Pero ang recording ng pagbabanta at ang inasal niya ngayon ay matitibay na ebidensya laban sa kanya. Umiling si Lola Carmen. Hindi siya tatahimik. Kilala ko siya. Kapag lalong pinipigilan, lalong nagwawala. Tumango si Diego. Kung ganun, pwede tayong mag-file para limitahan ang visiting rights niya at siguraduhing may kasamang DSWD. At kung bumalik ang mga banta, didiretso tayo sa pulis. Bumukas ang pinto at lumabas si Liza. Pagod siya pero kalmado. Sa likuran niya ay lumabas ang hukom. Pakiusap. Bumalik na tayo sa korte. Maglalabas na nagdesisyon. Nang makaupo na ang lahat, inayos ni Soledad ang salamin at inianunsyo. Matapos pag-aralan ang kaso, pakinggan ang makabilang panig, ang nga saksi, ang kinatawan ng DSWD, isa lang ang psychological report. At higit sa lahat ang opinyon ng menor de edad. Ibinabasura ng korte ang petisyon ni Ginoong Rico Mendoza tungkol sa pagkuha ng kustodiya sa menor de edad na si Liza pabor sa ama. Isang buntong hininganging ginhawa ang umikot sa korte. Tahimik na nagantanda nag-sign of the cross. Si Lola Carmen. Mahigpit na niyakap ni Gemma ang anak. Dagdag pa rito, patuloy ng hukom, kung isasalang-alang ang audio recording na iprinisenta na naglalaman ng bantalaban sa ina, gayon din ang asal ng nakpetisyon sa pagdinig na ito. Iniutos ng korte na pansamantalang limitahan ang kanyang parental rights hanggang sa makapasa siya sa isang psychological evaluation at makatapos sa anger management course. Ang pagbisita sa bata ay magagawa lamang sa presensyang kinatawan ng DSWD, hindi hihigit sa isang beses sa isang buwan, at may pahintulot na. Tiningnan ng hukom si Liza na nakatayong tuwid at mukhang nakahinga ng maluwag. Pinupuri ng korte ang katangitanging tapang at pagiging mature na ipinakita ng menor de edad sa napakahirap na sitwasyong ito. Bahagya siyang ngumiti. Hindi lahat ng matatanda ay kayang gawin ang ganyan.
Pinalo ni Soledad ang gavel. Tapos na ang pagdinig. Paglabas ng RTC, pakiramdam ni Gemma ay nabunutan siya ng hindi nakikitang bigat na 5 taon na niyang pasan-pasan. Hindi na siya natatakot na maagaw ni Rico ang kanyang anak. Hindi na siya nito mapapagbantaan ng hindi humaharap sa mabibigat na parusa. Sumilay ang araw at pinagliwanag ang kali. Inayos ni Lola Carmen ang scarf sa lik ni Liza. "Oh, mga bida ko, dapat ay celebrate to. Punta tayo sa fast food. Libre ko kayo ng dessert. Nag-ipon sana ako para sa bagong sofa, pero pwede pa naman yung luma." Ngumiti si Liza sa unang pagkakataong buong araw. "Pwede po ba akong umorder ng buko pie, Lola? Kahit ano pa ang gusto mo, apo." Hinalikan ni Lola Carmen ang tuktok ng ulo niya. Naglakad sila papunta sa mall. Alam ni Gemma na marami pang paghihirap ang naghihintay. Magbayad ng renta, matrikula ni Liza, magamot ng ina. Pero sa sandaling iyon, masaya siya. Minsan siyang lumingon. Dahil nakaramdam siya ang nakatingin. Nakita niya sa harap ng korte. Nakasandal sa kotse. Ay si Rico. Kahit sa malayo, ay nakita niya ang maputlang mukha nito at ang nakakuyom na kamao. Hindi ito gumagalaw. Pinapanut lang silang naglalakad palayo. Kinilabutan si Gemma at mas hinikpitan ang hawak sa kamay ng anak. 2 linggo ang lumipas mula nang matapos ang kaso. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Bagamat minsan nagigising pa rin si Gemma sa gabi sa pinakamaliit na ingay. At sa tuwing lalabas ng building ay palaging lumingon sa paligid sa takot na makita ang pamilyar na kotse. Pero tila nawala na si Rico. Tuwing hapon, nakaupo sila ni Liza sa lumang tinakping sofa na binili nila ilang taon na ang nakalipas sa surplus store at dinala papawi sa kaing taxi. Nanood sila ng teleserye sa TV na bihay na isang kapitbahay na lilipat na. Luma at matumbok ang screen pero humahana pa. Minsan naglalaro silang board games na binili sa ukay-ukay sa halagang 50 pesos. Kulang ng isang piraso na pinalitan nilang butones mula sa lumang jacket. Nang gabing iyon, matapos mahapunan ng ininit na tortang giniling at ensaladang repolyo at carrots, tinatapos ni Liza ang kanyang tsa at biskwit habang nakukwento ng nga balita sa eskwela. "May bago po kaming teacher sa music, si Teacher Carol. Bata pa at ang ganda, parang nasa magazine. Sabi niya po ipagahanda niya kami para sa concert ng araw ng kagitingan. Gusto niya kaming kumanta nga kantangang Pilipinas. At may bago po kaming kaklase, si Mateo, lumipat mula sa probinsya. Ang tahimik po niya, palaging nagbabasa ang libro." Nakangiting nakikinig si Gemma sa anak. Mula ng kaso, tila nagbloom si Liza. Mas madalas nang ngumiti, hindi na masyadong nag-alala. Nawala na ang tensyon sa kanyang muha sa tuwing may magbabanggit sa kanyang ama. "At kumusta naman yung test niyo sa math?" tanong ni Gemma habang naglilikpit ng tasa. Sumimanggot si Liza. "Mababa po. Nakamali po ako sa isang example. Nakalimutan ko po yung sign. Pero sa Filipino naka-perfect po ako." Sabi ni Teacher Celia. "Yung essay ko daw po ang pinakamaganda sa klase. Proud na proud talaga ako sa'yo." Hinalikan ni Gemma ang ulo niya. "O sige, magsipilyo ka na at matulog. Maaga pa tayo bukas." Nang pumunta si Liza sa banyo, umupo si Gemma sa mesa sa kusina at pinunasan ang kanyang sintido sa pagod. Bukas, babalik ang nakasanayan. Shift sa supermarket mula alas 8 hanggang alas 5, 2 oras na pahinga, at paglilinis sa opisina sa gabi. Si Lola Carmen ang susundo sa bata, magpapakain at tutulong sa takdang aralin. Kung wala ang kanyang ina, hindi kakayanin ni Gemma ang lahat. Nagvibrate ang telepono. Mensahe mula kay Patty. Dating kaklase na nagtatrabaho bilang hairstylist sa isang parlor sa kanto. "Kumusta na kayo matapos ang kaso? Tumawag ako pero di mo sinasagot. May chismis na nag-iikot ang ex mo dito sa barangay. Sinasabing idedemanda ka niya at kukunin ang bata. Kahapon nakita siyang bumibili ng alak sa tindahan. Lasing na lasing na. Mag-ingat ka." Nanlamig ang dugo ni Gemma. Hindi pa pala tumatahimik si Rico. Naalala niya ang tingin nito sa labas ng korte, ang tingin ng lalaking hindi marunong matalo at hindi susuko. Nagsimula siyang mag-reply. "Salamat sa babala. Kami." Pero naputol ito ng doorbell. Halos alas 9 na ang gabi. Masyadong gabi na para sa ordinaryong bisita. Nanigas si Gemma hawak ang telepono. Muling tumunok ang doorbell. Mas mapilit ngayon. "Sino yan?" tanong niya habang lumalapit sa pinto ng hindi binubuksan. "Mrs. Gemma. Ako po si Teniente Santos mula sa presinto. Pakibuksan po. Kailangan ko po kayong makausap."
Sumilip siya sa peephole. Sa labas ay nandun nga ang pulis. Isang malaking lalaki na nasa edad 50 na nakita na niya minsan sa labas. Sandali lang po, sabi niya. Binuksan ang pinto pero nakakabit pa rin ang kadena. Ano pong problema? Huwag po kayong mag-alala. Sagot ng opisyal at ipinakita ang badge. Kailangan ko lang po kayong kausapin saglit. Pwede po ba akong pumasok? Tinanggal ni Gemma ang kadena at pinapasok siya sa maliit na sala. Mula sa banyo ay lumabas si Liza na nakapajamangang prinses na nabili sa sale. Mama, sino po yan? Maingat na tanong nito. Si Tenyente, anak. Pasok ka muna sa kwarto mo. Susunod ako saglit. Sumunod si Liza pero iniwang nakaawang ang pinto. Halatang nakikinig sa usapan. Ano po bang nangyari? Ulit ni Gemma na nakakrus ang braso. Bumuntong hininga ang pulis. Kasi po, yung ex-husband niyong si Mendoza, nag-file ngang reklamo. Sinasabi niyang hindi niyo daw siya pinapayagang makita ang anak niya. Nalabak daw sa desisyon ng korte. Naguluhan si Gemma. Ano? Pero nilimitahan ng korte ang visiting rights niya. Pwede lang siyang bumisita kung may kasamang DSWD at kung ipapaalam ng maaga. At hindi niya man lang yon sinubukang gawin. Alam ko, tangong pulis. Nabasa ko ang papeles. Pero sinasabi niyang tinawagan niya kayo at hindi kayo sumasagot. Hindi siya tumawag sa akin. Matigas na sabi ni Gemma. Kahit isang beses, mula nung matapos ang hearing. Kutop ko nga po. Lasing kasi siya nung nagsulat ng reklamo. Hirap nga po naming basahin ang sulat niya. Pero protocol po na dapat naming aksyonan. Naglabas siya ng papel mula sa folder. Heto po. Basahin niyo po at isulat ang inyong pahayag. Nawala kayong kontak sa kanya. Na hindi siya tumatawag. At nahanda kayong sumunod sa court order kung hihilingin niya. Tiningnan ni Gemma ang papel. Ang reklamo, na isinulat ng may pangit na sulat kamay, ay puno ng emosyonal na akusasyon laban sa kanya. Na nilalason daw niya ang isip ng anak. Pinipigilan ang pagbisita. At sinisira ang parental rights niya. Puro paninisi at galit. Wala po ba siyang sinabing banta? Tanong ni Gemma habang nakatingin sa pulis. Nagalangan siya. Well, marami po siyang sinabi pero hindi nakasulat sa report. Lasing po kasi. Pero sa totoo lang po, naobserbahan ko na siya nitong nga nakaraan. Sobrang lakas uminom at agresibo. Mag-ingat po kayo. Isinulat ni Gemma ang pahayag na hindi siya kinokontak ng dating asawa upang ayusin ang mga pagbisita gaya ng utos ng korte at maari niyang ibigay ang call logs kung kinakailangan. Kinuha ngang pulis ang papel. Tingin ko sapat na po ito. Pero kapag may nangyari, tumawag agad kayo. Heto po ang calling card ko, andun ang cellphone number. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag. Pagkatapos niyang umalis, nilok ng mabuti ni Gemma ang pinto, chinek ang mga bintana, at pinuntahan si Liza. Nakaupo ang bata sa sofa at nakayakap sa sariling tuhod. Dahil po kay Papa, di ba? Mahina niyang tanong. Umupo si Gemma sa tabi niya at inakbayan siya. Oh, anak. Pero huwag kang mag-alala. Walang seryosong nangyari. Nainis lang siya sa desisyon ng korte. Gusto niya po ba akong kunin? Hindi, matatag na sagot ni Gemma. Nagdesisyon na ang korte. Sa akin katitira. Kailangang magpagamot ni Papa at mag-aral kung paano pigilan ang galit niya. Kapag nagawa niya yon, baka payagan siyang makita ka. Pero palaging may kasamang taga-DSWD. Tumango si Liza, pero sa kanyang nga mata ay may takot pa rin. Paano kung magbanta ulit siya? Mas hinikpitan ni Gemma ang yakap niya. Pupunta tayo sa pulis. May recording tayo. Diba? Alam ng lahat na kaya niyang manakot. Hindi na nila siya paniniwalaan. Nang gabing iyon, makatabi silang natulog. Ayaw ni Liza na mag-isang matulog sa folding bed malapit sa bintana. Matagal bago nakatulog si Gemma. Nakikinig sa tahimik na paginggan niyang kanyang anakat. Samjaing gay na kalye. Palaging mapagiganti si Rico, kahit sa maliliit na bagay. Kung may tao, nasa tingin niya ay naging hindi patas. Hindi siya tatahimik hanggat hindi nagiging pantay, sabi nga niya. At ngayon siya ay pinahiya sa korte, sa harap ng kanyang abogado, sa harap ng kanyang sariling anak na nakbunyak ng kanyang kasinungalingan. Hindi niya ito palalampasin. Kinaumagahan, hinatid ni Gemma si Liza sa eskwela at pumunta sa shift niya sa supermarket. Magulo ang araw. Maraming dumating na paninda na dapat agad ilagay sa maistante, at nasira pa ang isang cash register.
kaya napakahaba ang mapila. Pagkatapos ng shift, umiyak ang mabinti ni Gemma, at sumasakit ang likod niya. Lumabas siyang grocery bandang alas 6, at naglakad papunta sa sakayan ng jeep. Isang oras pa bago mag-umpisa ang paglilinis sa opisina, at gusto niyang dumaan muna sa bahay para magpalit at kumain. Gemma, tawag ng isang pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita si Cathy, isang dating kasamahan sa klinik kung saan nagtrabaho siya bilang receptionist bago siya ikasal. 8 taon na silang hindi nakikita. Cathy, ang tagal na nating hindi nakikita. Tunay na natuwa si Gemma. Si Cathy, isang babaeng may mabait na muha, maikling buhok, at nakamodernong kulay kape na tsoat, ay ngumiti. Nakilala kita mula sa malayo. Kumusta ka na? At ang anak mo? Nakwentuhan sila sa tabingang sakayan. Kinuwento ni Cathy na ikinasal siya ulit, na head nurse na siya ngayon sa isang private clinic, at grade 2 na ang anak niya. Nagbahagi din si Gemma. Iniiwasan ang masasamang detalye. Nga pala, gusto mo bang magtrabaho sa amin? Biglang alok ni Cathy. Kailangan namin nurse para sa procedure room. Maganda ang sweldo, maayos ang oras, at regular ka. Pero hindi ba expired na yung lisensya ko? Tango ni Gemma. Nurse ako nun bago ikasal, pero 15 years na akong di nagpa-practice. Ayos lang yan. Masiglang sabi ni Cathy. Sa clinic, may refresher course kami. 2 buwan lang, makakahabol ka na, pasa sa exam. At pwede ka nang magtrabaho. Sa simula, minimum wage, siyempre, pero tataas agad ang level mo. Nag-isip si Gemma. Ang bumalik sa nursing ay minsan naging pangarap niya. Mahal niya ang trabaho hanggang sa pinilit siyang tumigil ni Rico. Sinasabing hindi dapat mag-alaga ngang ibang tao ang asawa niya. At magkano naman ang sweldo? Tanong niya. Para sa mga bago, 20,000 pesos. Pero pakalipas ng 6 na buwan, kapag mayos, abot ng 30,000 pesos. At malinis na trabaho to, hindi tulad sa grocery. Doble ito kinikita niya, ngayon sa 2 trabaho. Pwede na siyang tumihil sa paglilinis sa opisina at mas mayoras na siya para kay Lisa. Pag-isipan ko, sabi ni Gemma. Salamat sa oportunidad. Kinuha ni Cathy ang number niya. Kakausapin ko ang medical director at sasabihin kong may kakilala akong magaling na nurse. Tatawagan kita bukas. Nagpaalam sila at umuwi si Gemma na magaan ang loob. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakakita siya ng magandang kinabukasan. Makabalik sa propesyon, kumita ng mayos, at baka makaipon para sa down payment sa bahay. Isang maliit na bahay sa labas ng siyudad ay hindi na mukhang imposibleng pangarap. Pag-uwi sa bahay, may naghihintay na sorpresa. Nagbake sina Liza at Lola Carmen ng banana shake. Amoy na amoy ang vanilla at cinnamon. Sa mesa ay may magatasan ng kape. Surprise! Sabi ni Lola Carmen at niyakap ang anak. Si Liza ang nagbalat ng saging at naghalo ng harina. Ang sarap, sabi ni Gemma habang tumitikim ng isang slice. Mga tunay na chef. Habang nakakape, kinuwento ni Gemma ang pakikita nila ni Cathy at ang alok na trabaho sa klinik. Siyempre kunin mo. Masiglang sabi ni Lola Carmen. Ang tagal ko nang sinasabi na dapat kang bumalik sa nursing. Hanggang kailan mo sisirain ang likod mo sa supermarket? Ako na bahala kay Liza. Huwag kang mag-alala. Natuwa rin si Liza. Mama, ibig sabihin po mag-aral din akong maging nurse. Gusto ko rin po maging gaya niyo ni Lola. Ngumiti si Gemma. Siyempre naman, anak. Kung gusto mo, mangyayari. Nang gabing iyon, matapos patulugin si Liza, lumabas si Gemma sa balkonahe para manigerilyo ang tanging bisyo na pinapayagan niya sa sarili minsan kapag ninerbyos o labis na nag-aalala, gaya gayon. Sa ibaba, sa liwanag ng poste ang kuryente, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Nakasandal si Rico sa isang puno at nakatingin sa kanilang bintana. Suot nito ang parehong jacket nung sa pagdinig. Pero gusot na ngayon. Kahit nasa 5th floor siya, pansin ni Gemma na lasing ito. Pagawang-gawang. Mabilis niyang pinatay ang sigarilyo at pumasok, inilok ang pinto nega balkonahe. Ang bilis nega tibok nega puso niya. Nakaramdam siya nega malamig na takot, hindi para sa kanya, kundi para kay Liza. Paano kung subukan silang sundan sa eskwela? Tinawagan ni Gemma si Teniente Santos, pero walang sumasagot. Nag-text siya. Nandito po si Rico Mendoza sa labas anime building namin. Baka po delikado. Dumating ang sagot pagkalipas ng 10 minuto.
Magpapadala po ako ng mobile patrol. Huwag po kayong lalabas. Sumilip si Gemma sa bintana. Isang police car ang tumigil sa tapat ng puno kung nasaan si Rico. Kinausap siya ng nga pulis sandali at isinakay sa kotse. Saka umalis. Nag-vibrate ang phone. Text mula kay Teniente Santos. Huli po dahil sa paglalasing sa kalye. Public intoxication. Binigyan ng tiket at inuwi sa bahay niya. Malamang hindi na po babalik ngayong gabi. Bumuntong hininga ng maluwag si Gemma. Pero alam niyang pansamantalang tigil lang ito. Babalik si Rico. Maaga o huli. Babalik siya. Ang nga sumunod na 2 linggo ay medyo kalmado. Hindi na nakpakita si Rico malapit sa building. Bagamat patuloy na inihahatid ni Gemma si Liza tuwing umaga sa eskwela. Sa kabilaang morning shift niya, sinusundo naman ni Lola Carmen ang bata sa hapon. Sinisiguro nilang hindi na iisa si Liza kahit isang minuto. Tinupad ni Cathy ang pangako niya at kinausap ang medical director. Pagsapit ng Biyernes, humingi si Gemma ng day off at pumunta sa interview. Nakasuot siyang pinakamayos niyang damit. Dark blue na may puting kwelyo, nabili pa kolmetaw na ang nakakaraan. Ang klinik ay nasa isang modernong glass and concrete na building. Amoy alkohol at kape sa loob. Sa reception, isang batang babay na may magandang makeup at ayos ng buhok ang nagtatype sa computer. Good morning. May interview po ako kay Dr. Enriquez, sabi ni Gemma. Pilit na pinapatatag ang boses, kahit nanginginig siya sa loob. Ang direktor, isang lalaking nasa 50 anyos at may mayos na balbas, ay hinarap siya ng magalang. Maganda ang nga sinabi ni Cathy tungkol sayo. Nurse ka dati. Diba? Tumango si Gemma. Opo, sa public clinic 15 years ago, tapos nag-asawa ako at nakaanak. Iniwasan niyang sabihin na pinagbawalan siyang asawa. Siyempre, expired na ang lisensya mo, patuloy niya. Pero may refresher course tayo. 2 buwan, 3 beses sa isang linggo. 40,000 pesos ang bayad. Pero kung pipirma ka NG kontrata sa amin NG 1 taon, klinik na ang sasagot. Nakaramdam si Gemma ang init sa dibdib. Ito ay tunay na oportunidad. Pagkatapos ang matagal na panahon, makakabalik na siya. Pwede ko po bang pag-isipan hanggang Lunes? Tanong niya. May ayusin lang po ako sa current work ko. Siyempre, sagot nito. Tawagan mo lang si Cathy. Paglabas niya nege chilinik. Ramdam ni Gemma ang isang enerhiyang matagal na niyang hindi naramdaman. Sa unang pagkakataon, may plano na siya sa buhay. Hindi lang survival araw-araw. Magsisimula ang klase sa 2 linggo. Umuwi siyang masaya. Gumagawa ngang homework si Liza, habang nagluluto ngang masarap na sopas si Lola Carmen. Kinuwento niya ang mangyayari, na mag-aaral siya ulit. Nakakatuwa, sabi ni Lola Carmen habang nagahalong sopas. Sabi ko na nga ba Mama, ibig sabihin magsusuot kang puting coat at yung pinapakinggan sa puso? Tanong ni Liza. Stethoscope, ngiti ni Gemma. Oh, pero kailangan kong mag-aral. Ibig sabihin wala ako minsan sa gabi. Wala yun, sahot ni Lola Carmen. Dito ako. Pwede ko namang panurin ang makateleserye ko dito. Ngunit ang saya ay nadilim ng gabing iyon nang tingnan ni Gemma ang mail. Sa gitna ng gabil, may isang sobrang walang return address. Isang papel na pinunit mula sa kwaderno. Nakasulat gamit ang sulat kamay na kilalang-kilala niya. Akala mo panalo ka na? Simula pa lang to. Kukunin ko si Liza at sisirain kita. Maghintay ka sa sorpresa ko. Kinilabutan si Gemma. Kilalang-kilala niya ang matigas at pahilis na sulat ni Rico. Mabilis niyang itinago ito sa bulsa para hindi mag-alala ang nanay at lalo na ang anak niya. Nang natutulog na si Liza at umuwi na si Lola Carmen, tinawagan niya si Teniente Santos. Nakikinig ang pulis at bumuntong hininga. Pasensya na po, pero hindi kasi ito direktang banta kundi pagpapahiwatik. Walang kaso na may file agad, pero ilalagay ko ito sa record. Itabi niyo po ang papel para sa fingerprints. Pag nakita niyo siya, tumawag agad kayo. Sasabihan ko ang mapatrol cars na mag-ikot palagi diyan. Hindi nakatulog si Gemma. Naisip niyang ang gulong ng buhay. Dati nasa maayos siyang bahay kasama ang asawa na akala niya nakmamahal sa kanya. Ngayon, nagtatago sila. Kinaumagahan, hinatid niya si Liza at nagbabala sa teacher na si Teacher Celia na baka kunin ng tatay ang bata. Huwag kang mag-alala, sabi ng teacher. Sa inyo o sa lola lang namin ibibigay ang bata. Naging kalmado si Gemma at pumasok sa grocery.
Napakaraming gawain kaya saglit niyang nakalimutan ang problema. Nang malapit na siyang mag-out, lumapit sa counter si Aling Rose, ang dati nilang kapitbahay. Gemma, kumusta na? Tanong ng matanda. Nabalitaan ko ang kaso. Mayos naman po. Tipit na sagot ni Gemma. Kasi, si Rico, lumalala na, bulong ni Aling Rose. Araw-araw lasing, sumisigaw na hahanapin ka at tuturuan ng leksyon. Kahapon binangga ang kotse niya, sa poste sa labas ng building namin. Pinapakita ang picture mo sa matambay dun, hindi maganda to. Mag-ingat ka. Kinabahan ng matindi si Gemma. Nagpaalam siyang uwi ng maaga sa manager dahil masama ang pakiramdam. Tinawagan niya ang school. Ayos lang si Liza. Tinawagan niya si Lola Carmen na sunduin si Liza ng mas maaga. Pagkatapos, pumunta siya sa presinto para mag-report. Pero wala si Teniente Santos at hindi ganun ka-interesado ang batang pulis na nag-asikaso sa kanya. Indirect threats po kasi. Pumunta siya sa isang cafe para kumalma. Uminom siya ng kape at tiningnan ang kalye. Biglang may napansin siya. Si Rico, nakatayo sa isang tindahan nege diaryo, nakatitik sa kanya. Pagtamang ang paningin nila, ngumiti ito at gumawa ngang hugis baril na kamay at nakunwaring bumaril. Sinusundan siya nito. Mabilis na lumabas si Gemma sa backdoor sa tulong ng waitress. Sumakay siya ang taxi at pumunta sa isang malayo at malaking mall sa norte para maligaw siya. Pagkatapos siguraduhing wala nang nakasunod, sumakay siya ulit ng taxi pauwi. Mama, natakot ako. Salubong ni Liza na umiyak at yumakap sa kanya. Ayos lang, anak. Pilit na nagtatagong takot si Gemma. Kinuvento niya kay Lola Carmen ang nangyari. Kailangan may gawin tayo. Matigas na sabi ni Lola Carmen. Tatawagan ko si Ate Diego para kumuha ng protection order. Kinabukasan, pumunta sila kay Ate Diego. Ang opisina ay maliit at amoy kape at papel. Tiningnan ng abogado ang papel. Pwede tayong humingi ng protection order. Bawal siyang lumapit o makipag-ugnayan. Pag nilabak niya, kulong siya. Kung kaya niyo, lumipat muna kayo. Wala po kaming pera para lumipat, sabi ni Gemma. Kung ganon, mag-ingat lang talaga. Sabi ngang abogado, nagbibigay ngang calling card para sa libreng counseling ng anak niya. Nang magsimula na ang refresher course ni Gemma sa nursing, naramdaman niya ulit kung gaano niya kamahal ang pag-alaga. Modernong equipment, bagong protocols, pero pamilyar pa rin ang kamay niya sa iniksyon. Pinuri siya ni teacher, na si Ma'am Miranda. Naging kaibigan niya si Gabi, isang single mother din na nahiwalay sa asawa dahil iniwan ito para sa kahera sa grocery. Gumaan ang loop ni Gemma. Alam niyang hindi siya nag-isa. Pag-uwi niya ang Miyerkules. Tuwang-tuwa si Liza. Naka-perfect siya sa pagbasa. Hinalikan niya ang anak. Kumain silang kaldereta. Nang chinek niya ang mail. May isa na namang sobre. Litrato ng building nila. At may bilog na pulang marker ang bintana ng kanilang unit. Mama. Bulong niya at ipinakita kay Lola Carmen. Diyos ko. Banta na to. Huwag na tayong maghintay. Lumipat na tayo sa bahay ko. Mas matibay ang pinto dun. May gate. At kilala ko makapitbahay. Sabi ni Lola Carmen. Naisip ni Gemma na tama ang nanay niya. Pumasok siya sa presinto at naging seryoso na si Teniente Santos nang makita ang litrato. Biyernes. Umuwi sila sakay neke taxi bitbit ang magagamit. Tinulungan sila ang matandang driver papunta sa 5th floor na unit ni Lola Carmen. Malich na bahay. Isang kwarto. Sa sofa bed matutulog sina Liza at Lola. Sa folding bed si Gemma. Safe sila dito. Lunes. Nag-resign na si Gemma sa grocery dahil kailangan na sa practice sa clinic. Lunes gabi. Nakita ni Gemma ang aso na kotse ni Rico sa tapat ng dati nilang inupahang bahay. Nang marating ang bahay ni Lola Carmen, isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Namumutla si Lola Carmen at may benda sa ulo. Nadulas ako sa banyo. Tumama ang gulo ko. Si Liza ang tumawag ng ambulansya. Nahihiyang sabihin ng Lola. Nakachongkasyan ang Lola. Kailangan ng bed rest ng 1 linggo. Paano na ang pagsundo kay Liza? Tinawagan ni Gemma ang teacher na online muna ang aralin. Kinagabihan, may kumatok. Isang delivery rider. Para po kay Consuelo. Carmen Ramirez. Sabi ni rider. Nokta ko si Gemma. Pagbukas niya, may gamot para kay Lola at card na nakasulat. Get well soon. Kathy. Nalaman siguro ni Kathy? Sabi ni Lola Carmen. Tinawagan agad ni Gemma si Kathy. Salamat sa pinadala. Anong pinadala? Hindi ko alam sinasabi mo. Sagot ni Kathy.
Nanlamig ang dugo ni Gemma. Alam ni Rico kung nasaan sila, at alam niya na may sakit ang nanay niya. Tinawagan niya, si Teniente Santos. Sinuringang pulis ang gamot at resibo. Baka may nakhek, mag-imbestiga ako, sabi niya. Kinabukasan, binantayan ng maigi ni Gemma si Liza. Hanggang isang hapon, tumawag ang eskwelahan. Mrs., bakit hindi niyo pa sinusundo si Liza? Kanina pa tapos ang klase. Umuwi na siyang mag-isa. Tumakbo si Gemma papunta sa eskwela, hindi maramdaman ang sariling ngabinti. Pagdating niya, kinausap niya ang guard. Naku misis, umalis na kasama nung tatay niya, dun sa asul na kotse, palagi namang pumupunta dito yon. Sari-saring madidilim na ideya ang pumasok sa isip ni Gemma. Kinuha niya kaya ang bata at inilayo sa probinsya. Tumunog ang phone niya. Unknown number. Naintindihan mo na ba ngayon? Ang boses ni Rico, nanginginig sa galit. Sabi ko sa'yo kukunin ko siya. Akala mo makakatago kayo. Akala mo mapoprotektahan kayo ng korte. Rico, nakikiusap ako. Umiyak na sabi ni Gemma. Huwag mo siyang sasaktan. Ako na lang ang balikan mo. Tumahimik ka. Sigaw nito. Nasa motel biyahero kami. Room 17. Alam mo yon, di ba? Isang oras, pumunta kang mag-isa. Pag nakita kong may pulis, hindi mo na siya makikita ulit kailanman. Naputol ang tawag. Dumating ang police patrol ni Teniente Santos. Nagplano sila. Pupunta si Gemma, at aakyat ang nga pulis sa bintana sa likuran ng room 17. Sumakay ng taxi si Gemma papunta sa motel. Isang madilim at masukal na lugar. Pagdating niya, nakita niya ang asul na kotse. Kumatok siya sa room 17. Pasok, boses ni Rico. Madumi ang glove NG kwarto. May bote NG emperador at kutsilyo sa mesa. Lasing at hindi maayos ang itsura ni Rico. Umiyak si Liza sa hilid. Mama, sigaw ni Liza. Huwag kang gagala. Banta ni Rico. Hinawakan sa balikat ang bata. Bakit mo ginagawa to? Rico, suwain mo na ako pero wag ang bata. Pakmamakaawa ni Gemma. Wala siyang kasalanan. Sino ang nag-record sa akin? Kinuha niyo lahat sa akin. Napahiya ako sa korte dahil sa inyo. Nakita ni Gemma sa bintana ang anino ng pulis. Kailangan niyang i-distract si Rico. Kumalma ka, Rico. Pwede natin tong ayusin ng walang gulo. Nanginginig si Rico, tumingin kay Liza. Akala mo tanga ako. Pag pinakawalan ko to, tatawag kang pulis. Papa, pakiusap po. Biglang umiyak at nagsalita si Liza. Boses ay nanginginig. Uwi na po tayo. Si Lola Carmen, nadulas po, tumama ang ulo. May sakit po siya, kailangan po niyang tulong. Napatigil si Rico sa sinabi ni Gebata. Naging emosyonal saglit. Anong Lola? Malakas pa sa kalabaw, yung nanay mong yon. Totoo yun, duktong ni Gemma. Nasa bahay siya ngayon mag-isa. Bumukas ng malakas ang bintana sa likod. Dalawang pulis ang mabilis na pumasok. Dinaganan agad nila si Rico. Ipinulupot ang braso sa likod at pinusasan. Hinilaing isang pulis si Liza palayo. Dapa, huwag kang manlaban, sigaw ng pulis. Mga hayop kayo. Wala kayong mapapatunayan dito. Sigaw ni Rico. Pumasok si Teniente Santos sa pinto. Wala nang dapat patunayan, Mendoza. Kidnapping, threats, violation ng court order. 5 taon o higit pa ang abutin mo. Niyakap ni Gemma si Liza ng ubot ng higpit, hindi mapigilan ang iyak. Ayos ka lang ba, anak? Wala bang masakit sa'yo? Sabi niya po sa akin. Gusto niyo daw kaming mag-usap at hinihintay niyo daw po kami dito kaya naniwala ako. Hikbi ni Liza. Tapos na, anak, tapos na ang lahat. Bulong ni Gemma habang pinupukpok ng halik ang mukha ng bata. Matapos iwi sila ang mga pulis, labis ang pag-aalala ni Lola Carmen at naiyak din nang makita silang ligtas. Natulog agad si Liza dahil sa sobrang pagod at trauma. 1 taon ang lumipas. Marami ang nagbago sa buhay ni Gemma at Liza. Nabilanggo si Rico ngang 3 taon dahil sa lahat ng kasalanan niya. Natapos ni Gemma ang refresher course at naging nurse na siya ngayon sa klinik. Nakalipat sila sa isang maganda at liwanag na 2-bedroom apartment. Malakas na ulit si Lola Carmen at laging bumibisita. Si Liza, 10 taong gulang na ngayon, ay nakaka-recover na sa trauma dahil sa tulong ng libreng psychological counseling. Nawala ang kanyang takot, naging aktibo sa eskwela at nakipagkaibigan, lalo na kay Soledad, ang anak ng teacher niya sa music. Kasali na rin siya sa choir na naghahanda para sa paliksahan. Isang gabi,
Habang uminom sila ng tesaa at kumakain ng cherry pie na gawa ni Lola Carmen sa kanilang bagong kusina, nagsalita si Liza. Mama, napanaginipan ko po tayo kagabi. Nasa dagat daw po tayo. Ang ganda at ang kaumado. Ngumiti si Gemma. Hindi lang yan panaginip, anak. Nangako ako na pupunta tayo sa beach. Nakabook na tayo sa Villa Marina Resort ngayong summer. Lumiwanag ang mga mata ni Lisa. Totoo po, makakapag-swimming tayo. Ako, hindi ako magsuswimming. Pero magbibilat ako para sa mabuto ko, tawa ni Lola Carmen. Ngunit naging seryoso ulit si Liza. Hindi po ba tayo makikita ni Papa dun? Niyakap siya ni Gemma ng mahigpit. Hindi, anak. Matagal na siyang hindi makakapagulo sa atin. At umaasa ako na sa kulungan. May intindihan niya ang lahat ng ginagawa niya at magbabago siya. Habang masayang nakukwento si Liza tungkol sa kanta nilang bayan ko para sa choir. Pinakmasdan ni Gemma ang pamilya niya. Ito ang kaligayahan ang maupo sa kusina kasama ang mamahal sa buhay ng walang takot, nang walang pangambang may maninira sa mundo nila. Magaan ang hangin at kaya na nilang huminga. Mama, tanong ni Gemma sa ina habang nag-aral si Liza sa kwarto. Bakit nagtitis ang nga babae sa mga ganitong klaseng lalaki? Bumuntong hininga si Lola Carmen. Dahil sa takot sa kalungkutan, dahil nasanay na, umaasang magbabago, o dahil nakadepende sa pera. Iba-iba ang dahilan nila. Ako po, ano ang dahilan ko nun? Bata ka pa nun, sagot ng ina. At natakot kang hindi mo kayang buhayin si Liza ng mag-isa. Wala na akong takot ngayon. Matata na sagot ni Gemma. Ngayon alam mo na ang lakas mo. Tango ni Lola Carmen. At iyan ang pinakamahalaga. Mula sa kwarto, umalingaw-ngaw ang matamis at malinaw na boses ni Liza na kumakanta. Tapos na ang lahat ng masama. Ngayon, mamumuhay silang malaya, kalmado, at masaya gayang nararapat sa mataong hindi na natatakot na magsabing totoo.